my beloved Boss Mike Cervera. So, eto na mga kababayan ko, nagbabalik ang inyong lingkod. Wala pong iba kung hindi Mike Cervera po. Shoutout mo po nga pala sa mga nakadaupang palad natin, ha? Dito sa Boracay, mga kababayan. Oh, ang dami. Haters at mga kasama natin. Ano? Yung mga kasama natin sa pakikipaglaban. Meron po dyan. Oh, yung isa nga, sa CR pa kami nagkita eh. Sa totoo lang, mga kababayan, ano, ha? No problem, Boss Mike, may matutulungan pa po tayo. Oo naman, tuloy-tuloy ang pagtulong, mga kababayan. So, yun na nga ho, no? Ikwento ko lang ho sa inyo muna. Itong dito sa Boracay, mga kababayan. Nako, oo, may nakakita sa akin sa may CR. Oh, shoutout po sa inyo, ano, Boss Amo Panginoon. Oo, nagulat ako eh, kasi una, sama ng tingin eh. Yung pala, kinikilala lang ako. Akala ko, nako, delikado. Kasi yung umaga, tuwing umaga, mga kababayan, pag naglalakad ka dun sa gilid ng Pampang, dami hong nakakakilala. Bubulungan, mga kababayan eh. Alam naman natin ang Boracay eh, medyo probinsya, di ba? Lalo't medyo karamihan eh, mga Ilonggo, Bisaya. Tuwing nakikita ko, nagbubulungan eh. Babalita na lang na nila Koy na, uy, Boss Mike, yari ka doon, no? Tinititigan ka, si Mike Cervera daw. Mga kababayan ko, wag ko kayong magalit sa akin. Ano, ulitin ko lang, mga kababayan ko, wag ko kayong magalit sa akin sapagkat ako ay nagpapaliwanag lang sa aking abot kayang pananaw at opinyon. Ngayon, kung hindi nyo nagugustuhan, eh siguro kailangan eh medyo control naman ho. Wag ho puro galit. Ano, alam ko nagagalit kayo, yung iba natutuwa, pero pagkaisipin ninyo, hindi naman ang intention ko ay mang-away at maghanap ng kakampi. Ang hinahanap po natin ay katotohanan. Tulad po dito sa ating ibabalita ngayon, ang taong bayan galit na. Bakit? Eh hindi nga makontento dito sa hinihingi nila na paliwanag patungkol dito sa usapin ng confidential fund ni Buday. Ano po ba mahirap doon, di po ba? Isa yan. Wag na tayong lumayo. Ganun lang, mga kababayan. Tulad nito, isa pa. Di ba't sinasabi nga natin na sa Boracay, no, isang araw, na ang police report na yan ay peke. Di ba? Hindi nga lang tayo makapag-live ng maayos sapagkat hindi po tayo, hindi wala po tayo sa studio. Yan, mga kababayan. At ngayon, mismong Net25 po ang magpapatunay niyan. Di po ba? Yan, mga kababayan. Bakit kaya? Alamin po natin yan, pero muli, shoutout po sa inyong lahat. Nandiyan dyan na yung ating mga moderator muna. Vancouver JM, Pachuchay, si Chanel Paris, si yan, sa inyo pong lahat. Evangeline Camilosa, opo, shoutout po sa inyo. Miss Au, opo, Dwayne, nandiyan na rin si Ron Roda, si Cristina Estacio, at si Nelson Tulin. Opo, sa lahat po sa inyo. No, nandiyan na rin si Perol Rhea, Michaelo Rehencia, Dexter Caubalejo, nandiyan na rin si Elizabeth Elizabeth, nandun na sa unahan, Logan Palaboy, Ruti Luti, Jasmine Ines, Topper MTV, Lucy San Ramon, at si Paring Bert. Nandiyan na rin si Leia de la Cruz, Claridel Castillo, Gary de la Torre, at Rosemary Oliva. Jai Sales, opo, Natis TV, Carmela Salenga, Boss Madam, saludo, Lani Royston, Pinky MA, Independent Woman, Marilulakan na naka-order na rin ng 2 relo. At si Limuel, eto, tandaan nyo si Limuel, eto, drawing to. Ron, yung adik na si Davao, acting mayor ngayon. Sabi, ba't kang nangaaway dito, Limuel ba? Ikaw, kahit mga DDS yan, mahal na mahal ko yan. Kaya nga di ko pinapansin yung mga sinasabi kahit na sokdo lang i-shoutout ko pa yung mga yan eh. Tapos sinaaway mo, Limuel. Ayan Ron, alam mo na tropa tayo dito. Huwag kayong magalit. DMB Irene P, Lovely Dominguez, Lala Croft, nandyan na rin. At nandyan na rin si Rodney Lacson, si Boy Nick Dow,
at si Mami M's Vlog, Angela A, Maverick Ramos at Belin Reyes na nagtatanong. Oo. Nandiyan na rin si Pinori Gacelo at si sila Torre. Opo, nandiyan na rin si Moises, Cecilia Fernandez, JT Blas, Raymart TV Vlog at si Rosemary Oliva. Oo. Alam niyo po ba mga kababayan, kukwento ko lang maghapon po ako natulog mga kababayan para makabawi yung katawan natin. Kala ko nga hindi ako makapag-live ngayon Kasi mga kababayan, kaninang umaga pagkatapos ko mag-live, grabe talaga, tindi ng tama. Di ako makabangon mga kababayan Yung bang pinipilit mong bumangon pero hinihila ka pababa ng kama. Diba? Ngayon Boss Mike mukhang ka inaantok. Ewan ko pa kung ano natira ko. Tumira lang naman ako ng isang, ano ba ininom ko? Isang Sunmig Light lang naman kaninang kagabi. Nung kagabi. Diba? Yun, mga kababayan. Totoo bang uwi na daw yung tatay nila, boss? Naku! Alam nyo, sa totoo lang, sawang-sawa na kaming ipaliwanag sa mga DDS na hindi na makakauwi ang tatay nyo. Maliban kung abo na ito. Kailangan isa-isa Oo, kailangan isa-isa nating ipaliwanag sa mga DDS kasi mga kababayan, mahihina talaga kokote. Kaya kung ganun ho ako magpaliwanag sa mga nagtatanong, lalong-lalo na para sa kaalaman at para sa kaunawaan, kamalayan ng mga DDS, pasensya na kayo. Talagang kailangan isa-isa ito, Isa-isa. Yun po. Yan. Ewan ko ba? Mga kababayan, basta DDS fake news, pinapaniwalaan nila. Hindi nyo ba napapansin? Basta fake news, pinaniniwalaan nila. Katotohanan, pinagdududahan nila. O kita nyo mga kababayan, kriminal, abay sinusuportahan nila. Mamamatay tao, pinupuri pa. Kaya mga kababayan, napakahirap paliwanagan itong mga DDS. Kasi ganun sila mag-isip. Mamamatay tao, suportado nila. O, kita nyo? Fake news, tuwang-tuwa sila. Hindi lang yan. Basta DDS, fake news, isi-share pa. Diba? Arnold Lopez, Lily Baudo, Cristina Estacio, sa inyo pong bagong mga dating, RR Gem. Thank you sa pagbili ng relo. Charles Vlog, ganon. Ganon ang mga DDS, kaya wag na kayong magtaka. Kapag ka-fake news, tuwan-tuwa sila. Yan, mga kababayan, tignan nyo. Kinalat yung peke na, na post ni Tabingi ang muka. Kapag tinitigan nyo, mga kababayan, yung pagmumuka ng nag-post na yan, mga kababayan, naalala ko yung pinapanood ko nung araw. Ewan ko kung pinapanood nyo rin yun. Pinapanood nyo rin ba yun, Arnold Lopez? Yung Ewoks. Yung Ewoks nung araw. Yung Ewoks! Hayop na yun, mga kababayan Yung Ewoks ba? Aba, mga kababayan, makikita nyo, ganun ang itsura nung nagkalat niyan. Oo, nagkalat ng pekeng police report. At ngayon, mga kababayan, eto na nga. Eto na. Nako. Oo. Ano ba uunahin natin Ano pa nga ba? Eto na. Etong police report agad. Net 25, nagpatunay na peke ang police report na yan. Pasok. Eto na mga kababayan, pasok. Ayan nababasa nyo naman po siguro. Net 25 News and Information. Ayan po pakibasa mga DDS. Diba kakampi nyo Net 25? Pero dito, hindi nyo yata kakampi. Diba? Nawala. Wait lang. Tanggalin lang natin to. Yan. Mga DDS. Sa pagkakataon na ito, alam ko naman nakakampi nyo etong Net 25. Pero sa pagkakataon na to, hindi nyo kakampi. Diba? Exclusive. Ayan, nakakuha ang Net 25 News and Information ng original copy ng Beverly Hills
Police Department. BHPD. Letter report sa kaso ng pagkamatay ng businessman na si Paulo Tantoco. Ayan, mga kababayan ko makikita sa ipinadalang incident report na walang binanggit na dahilan ng pagkamatay at mga personalidad na sinabing inimbestigahan sa insidente kabilang ang pangalan ni First Lady Liza Araneta Marcos. Kita nyo, mga kababayan ko, walang binanggit ng dahilan ng pagkamatay at wala ding binanggit na mga pangalan at personalidad doon saan sa pinangyarihan ng krimen. Ay! Sinabi pa ng Beverly Hills Police Department, si Detective Chris Coulter, na wala silang inilalabas na ganong impormasyon at ang kumakalat na dokumento at lumalabas sa mga balita ay tampered! Inang-ina nyo talaga, tabingi na mukha mo, tabingi pa utak mo! Alam nyo, sa mga ito, walang kwentang mga Pilipino. Ang alam lang, lokohin kayo. Ang tinutukoy ko rito, mga DDS, Etong mga ganito, itong mga kakampi nyo, hindi nyo kakampihan. Kasi kung totoong mahal kayo niyan, abay sasabihin sa inyo ang totoo kahit masakit. Oo, di po ba? Ako ganon mga kababayan. Oo, ako, dahil tapat ako, sasabihin ko sa inyo, kahit masakit. Oo, kasi gusto kong maging totoo. Dapat tanggapin natin sa buhay natin hindi laging masarap. Minsan may sakit din Tama, mga kababayan. Tama, di ba? Kaya mga kababayan, maging handa kayo. Hindi lang laging good news at hindi lang nakakapagpasaya sa inyo yung mababalitaan nyo sa channel na to. Minsan meron ding matatanggap kayo at mababalitaan na kirot. Di ba? Pero etong mga DDS, kita nyo. Dahil gusto nilang isurvive si Buday sa kanyang tinuran na doon daw sa police report, nandun daw ang pangalan ng First Lady, inang-inang yan. Kapal na mukha. Di ba? Nixon Ducay, minsan nagalit ka. Minsan pinagdudahan nyo ako. Minsan hindi kayo nanalig sa akin. Pero nagkamali na ba ako sa mga sinasabi ko sa inyo? Yan mga kababayan, Manalig kayo kahit comedy lang ako. Oo, kahit na mukha akong komedyante, mukhang totoy. Mga kababayan, mukhang hindi magsasabi ng totoo, pero tapat ako sa inyo. Diba? Yan, mga kababayan. Eto na. Paano na ngayon ito, mga kababayan? Ang Net25 News and Information mismo ang naglahad nito na walang binanggit na dahilan ng pagkamatay ang mga personalidad sa sinabing inimbestigahan sa insidente kabilang ang pangalan ni First Lady. So wala talaga. So fake talaga. Sinabi ng Beverly Hills Police Department, Detective Chris Coulter, na wala silang inilalabas na ganong impormasyon at kumalat na dokumento. Ibig sabihin, wala silang alam dun sa pinakalat nung kamukha ni Ewoks na tabingi ang muka at utak. Tama. Yan, dapat ganun. Tataya, pati pamato. Oo. Taya, pati pato. Ngayon, mga kababayan ko, siguro naman maliwanag na. Ulitin ko, mga DDS kayo makinig kayo. Ang Net25, alam naman namin na madalas umiling sa kampo nyo. Pero sa pagkakataon na ito, baka awayin nyo pa to. Baka awayin nyo pa to. Ang Net25. Ganyan ang mga ganyan ang mga mindset ninyo Kapag kayo tinatama, ayaw ninyo, gusto nyo awayin. Di ba? Gusto nyo kasi, kahit mali, kahit na dispalinghado yung katwiran ninyo, gusto nyo kasi kinakampihan pa rin kayo.
pwedeng ganon. Hindi pwedeng ganon, ha? Oh, sunugin man. Oy! Robin! Si Arnold Lopez. Ay, mga kababayan ko, paniwalaan nyo itong mga ganito. Bakit? Pwede nyo rin naman kasi yan na i-research at tignan sa internet kung ano ba talaga totoo. Yan. Rosemary Oliva, si Maharkal lang po kasi Boss Mike ang nagkalat ng fake news about dyan kay Maharlika. Oo, hindi nga ngayon nagsasalita, nagyayabang lang eh. Sabi niya, ako unang nagpakalat niyan. Puta, proud na proud pa. Diba? Proud na proud pa. Tapos eto namang si tabingi ang muka, pati utak, nakamukha ni Ewoks, abay, pinakalat, ipinost sa social media. Ngayon, mga kababayan ko, eto, pinagdudahan at nagpaliwanag ang Malacanang patungkol sa dokumento na yan. Yung kanilang saad, ito ay tampered. Peke po. Di ba't natalakay natin kaninang umaga na ultimo yung badge ng pulis na nag-imbestiga, abay kinarate nila. Ibig sabihin ng kinarate, mga kababayan, binago. Mali-mali, mga kababayan, yung pagkakakarate nila. Yan, mga kababayan ko. Di ba? So, mga DDS, pwede ba? Tigil nyo na yung katangahan ninyo. Yung pagiging uto-uto ninyo, kaya nasasabihan namin kayo ng ganun . Kasi ganito, kita nyo, eto. Paano na ito? Paano nyo pasisinungalingan? Mismong Net 25 na ang nagsabi niyan. Kita nyo? Paano na? Sasabihin nyo, ipipilit nyo pa rin. Kasi pinost ni Tiglaw. Tabingi utak nun. Oo, tabingi utak nun. Nung kampanyahan, maka-Marcos yun. Nung hindi nabigyan ng posisyon, bumaliktad yun. Yan ang problema, mga kababayan ko. Kasi nga tulad na sinabi ko, sabik na yung mga yan, maamoy yung Malacanang. Kaya ganyan. Di ba? Sa sobrang kasabikan, kailangan na nilang gumawa ng mga peke para kayo'y paniwalain. Mga DDS tinutukoy ko. Di ba mga kababayan, sasagwa! Pwede ba? Oo, kilatisin nyo muna yung mga nagbabalita bago kayo maniwala. Pag nakita nyo, pangit, wag nyo nang paniwalaan. Diba? Oo. Kapag maitim pati gilagid, nako, lalo na. Yung mga nagtatago sa dilim na hindi maipakita ang mukha, nako, magtaka na kayo. Diba? Ganyan yung mga DDS. Kulang na lang, mga kababayan. Itago nila yung kanilang pagmumuka sa sulok, para hindi mahalata ang kapangitan nila. Tanong nyo kay Libayan, alam niya yan. Di ba? Tanong nyo kay Libayan. Alam niya yan. Our beloved Boss Mike Cervera.